Magsitayo ang lahat para sa solemneng pagtanggap sa Arsobispo ng Lipa. Manatili tayong nakatayo, samahan natin ang Arsobispo sa kanyang pananalangin. Pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ang lubhang kagalang-galang Gilbert A. Carcera, Arsobispo ng Lipa. Minamahal naming mga kapatid, ipanalangin natin ang ating Arsobispo Gilbert nang manatili siyang tapat sa kanyang tungkulin bilang lingkod na namamahala sa ating sambayanan. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang laging nangangasiwa sa iyong simbahan bilang Pangulo sa lahat ng nagaganap dito at tagapamahalang nagmamahal sa mga bumubuo nito. Ipagkaloob mo sa likod mong si Obispo Gilbert na yung hinirang na maging matapat na tagapagturo ng dapat sampalatayanan, yayamang siya ang tagapangasiwang gumaganap sa tungkulin ni Kristo bilang paring nangunguna sa pagsamba at lingkod na namamahala sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Malugod na ipinaalam ng lubhang kagalang-galang Gilbert A. Garcera sa grasya ng Diyos at ng Sede Apostolika, Arsobispo nitong banal na simbahan ng Lipa, na lahat kayong naririto ngayon at nakikiisa sa banal na misang ito ay maaaring magkamit ng indulhensya plenarya ayon sa kaugalian ng simbahan at sa mga tagubili ng Enchiridion Indulgentiarum. Dumalangin kayo sa Diyos para sa mabuting kalalagayan ng kanyang kabanalan Francisco, sa patnubay ng Diyos Papa, ng kanyang kabutihan ang Arsobispo at ng banal na inang simbahan. Upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin sa iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan, upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyan kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Isa kang mamamatay tao, ngayon ang may pangangamkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon. Itatakwil kita. Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matatanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakainin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako, at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano nagpakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay
sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karunungan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alala. Sa'yo lang ako nakasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masama'y pawi. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantong. Panginoong kami sa'yo'y nagsisiyang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon
Ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatiling nakatayo ang lahat, tayo ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat ng mabuting balita. Magsiupo ang lahat. Maraming salamat, Father Odong. Ganon din ang pag-welcome sa akin ng ating iginagalang na Mayor Janet, at Kapitan ng ating barangay, Kapitan Roy, ang ating Pastoral Council Coordinator, Brother Bio, at sa inyong lahat sa pag-welcome sa Arsobispo sa makasaysayang pastoral visit na ito. Kasama ko ang Bikari Foranyo ng Vicariate 11, Father Benny, mga kasamahang kong pare na siyang namumuno ng mga opisina ng Archdiocese. Ako'y nagpapasalamat kay Mayor Janet sapagat isa kayo sa mga bayan na nagkaroon ng civil reception sa Arsobispo ng Lipa. Kung kaya't ininyayahan niyo ko, Mayor Janet, na pumunta sa munisipyo upang bigyan ng civil reception nung aking pinutungan ang Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. I appreciate the good gesture, Mayor. Palapakan natin si Mayor. 2018, nang kayo'y dinalaw ko sa pamamagitan ng pastoral visit, si Father Dado Castillo pa ang inyong kuraparoko at makalipas ang 5 taon na ayon sa batas, dapat ang Arsobispo every 5 years pupunta o babalik sa parokya o kaya sa mga Catholic schools, sa mga religious congregations upang gawin ang naayon sa batas o tinatawag canon law. At babalikan natin ang mga pagbabago ng inyong parokya. Kung noon, Father Dado pa, Monsignor Dado na. Siya'y nasa Taal.
bagong kuraparoko, Father Odong, at ang kanyang katulong na pare, Father Andrin. Maraming pagbabago na sa inyong parokya at kung titingnan niyo, ang harap ng inyong simbahan ay inaayos. Ngunit mayroon kayong ipagyayabang sa loob ng 5 taon. Ano yon? Maringal na pagkokoronang episkopal ng imahe ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion noong December 8, 2022. Parangalan natin, palakpakan ang Mahal na Birhen. Isa sa mga nakalistang achievement ninyo dito, maliban sa mga pagbabago ng pare, ng estruktura, binigyan kayo ng naiibang decree of the episcopal blessing or episcopal coronation ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. Si Maria, sa kanyang titulo bilang Immaculada Concepcion, ay ang ating ina. Sa ating pambungad na panalangin, nung putungan ko ng korona ang imaheng yan, ang ating dasal ay ganito: Amang makapangyarihan, inilaan mong maging marapat na tahanan ang Mahal na Birhen, ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Sa loob ng 5 taon mula noong kayo'y dinalaw ko, at ilang taon na kayo'y parokya na, 1932, ramdam natin na tayo'y inaalagaan ng Diyos. Ang pag-aalaga ng isang ina, isang nanay, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. Ang pag-aalaga ba ng Mahal na Birhen ay para lamang sa ating simbahan, para sa pastoral council, sa mga religious organization at mga ministries? Hindi. Ayon sa Ebanghelyo, ang pag-aalaga ng Diyos ay para sa lahat. Kayo ang mga anak ng inyong amang na nasa langit, sapagkat pinapasikat niya ang kaniyang araw sa mga masama at mabubuti, at binibigyan ng ulan ang mga matuwid at hindi matuwid. Ito'y sapagkat kung iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, anong gantimpala ang inyong makakamit? Sa salita ng mga kabataan, ito ang sinasabing sana all. Para sa lahat, at tayong lahat, minamahal ng Diyos. Sana all. Kayo, na mga anak ng Diyos, na nasa langit dinadala tayo ng Mahal na Birhen. Ang binibigyan niya ng ulan, ang mga matuwid at ang hindi matuwid, lahat tayo. Alam niyo ba, ng salitang sana all ay isang national celebration sa Pilipinas? Ito ang Sana All National Day na inumpisahan, nagawaran at gawin ng mga kabataan sa internet. Ito ay nag-umpisa noong 2019 at sinasabing ipinagdiriwang taong-taon sa araw ng February 13, inumpisan 2020 sa pamamagitan ng hashtag sa social media, Sana All. Kung merong sinasalitang Sana All sa hashtag ng mga kabataan, matagal na itong salitang ito. Hindi lang Sana All, totoo ito. Tayong lahat minamahal ng Mahal na Birhen. Tayong lahat inaalagaan ng Diyos at ginagabayan. Ito din ang dahilan ng pastoral visit. Ang pagdalaw ng arsobispo, sana all ang mabigyang pagkakataon makalapit kay Jesus sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria. Iisa lamang ang arsobispo, iisa lamang ang kuraparoko, at napakarami nyo dito
sa mataas na kahoy. Ang bawat isa ay bibig ng Diyos upang sabihin, ipalaganap na si Maria, ina nating lahat. Ang mahal na Birhen Maria, Immaculada Concepcion, ang nag-aalaga ng bayan. Tayong lahat ay bahagi ng pagpapalaganap. Sana all. Sana all ang matularan, maturuan ang katekesis sa lahat ng bata sa mga public schools natin. At ako'y nalulungkot. Hawak ko ang katekesis sa buong probinsya. Hindi lahat ng mga bata sa elementary school, lalo na sa public school, natuturuan. Maghanda tayo. Within 5 years, mga batang walang katekesis, mangmang sa pananampalataya. Pagmasdan natin, sana all. Kung kaya't sa loob ng bahay, kayong mga magulang ang unang katekista, tagapagturo, dito nabibigyan ng pagkakataon kahit na may sinasabi sa batas, optional religious education, mahirap pa din turuan o makapagturo sa mga public elementary and high school, maliban sa kulang o matatanda na ang katekista. Sana all nang mahihirap dito sa matas na kahoy ay matulungan, lalo na ang mga nasa laylayan. Sana all madalaw ng pare at Eucharistic ministers ang mga may sakit, may kapansanan matatanda tuwing linggo. Sana all ang nakikilahok sa misa tulad ng sinasabi ng Sacrosanctum Concilium. Pakinggan nyo, Mother Church earnestly desires that all the faithful should be led to the full, conscious, active participation in the liturgical celebration which is demanded by the very nature of liturgy. Sana all. Ako'y natutuwa sa inyong marunong gumawa ng inyong sokom. Ngunit ilan sa inyo parang hindi na nanonood dyan. Kanina, lahat ko kayo tinitingnan. Ang iba'y nakayuko, ang iba'y nakatingin, pero hindi nakatingin dyan. Sapagkat habang binabasa ninyo ang first reading, ang responsorial psalm inaawit ninyo, nandyan para tayo tugunan ang tinatawag ng Sacrosanctum Concilium, fully conscious, active participation. Yan ang ibig sabihin kung kaya't sinasabi, may instruction ako sa lahat. Gamitin ang monitor parang habang nagbabasa na sinusundan natin. Hindi lang tainga ang nakikinig, mata. At upang sa pamagitan ng tainga at mata, nagdarasal tayo. Yan ang ibig sabihin, full, active participation ng lahat. Sana all. Sa pagbalik natin dito sa linggo, uulitin ang gawain ito ng sokom. Huwag lang kayong nakatingin sa nagbabasa. Tingnan nyo ang monitor. Habang binabasa, pinagninilayan natin. Yan ang ibig sabihin, full and conscious. Ilan sa atin nagmimisa, nagsiselfone. Hindi pwede. Sapagat nandyan si Jesus. Kinakausap tayo ni Jesus. Pakikinig, ang pakikilahok, hindi lamang sa mga pinapakita sa atin dyan, sa ating awitin. Maganda ang inyong choir, kahit kokonti kayo. Alam ko na tama ang kinakanta ninyo. Congratulations sa inyo at ang kalinisan na ginagawa rito. Ang pastoral visit ay hindi lamang mamaya habang nakaupo ang arsobispo at kausap ko ang mga ministries. Ngayon lamang pinag-oobserbahan ko na kayo kung maayos magbasa, maayos ang sakristan, may insensaryong maayos, malinis ang gamit. Yan ang pastoral visit. May participation ng tao. Hindi na kinakailangan antayin pa mamaya upang magtanong ako. Kita ko na
sa loob ng misang ito kung gaano mahalin niyo si Jesus. Sana all. Mga kapatid, ito ang diwa ng pastoral visit, patungkol sa paglilingkod para sa lahat ng ating mga nasa parokya ng Immaculada Concepcion. Tapusin ko ang aking dasal. Sana all sa pastoral visit, tulad ng diwa ng Ebanghelyo, ibinibigay ang biyaya ng Diyos sa ating lahat. Pagpalain ang bayan ng mataas na kahoy at pagpalain ang Immaculada Concepcion na parokya sa pamuno ni Father Odong at Father Andrin. Palakpakan niyo ang inyong parokya. Tumahimik sandali at magnilay. Panalangin ng Magsitayo. bayan, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway, ang ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng isipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw naway makihati sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo kung anong mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat na hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Hallelujah, tanging Kristo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong mga angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman maidaragdag, sa ikadarakila sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang ay kami rin iyong pinakiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napuno ang langit at
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
atin pong second collection ay para sa matatanda, retirado at may sakit na pari na nasa St. Joseph Seignory, Marawi, Lipa City. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naririto na nagkikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magsiupo po ang lahat. Pagkatapos po ng ating banal na misa, magkakaroon po tayo ng picture taking. Mauna po ang ating mahal na Arsobispo, kasama po ang pastoral visit team dito po sa sanktuaryo. Susundan po sila ng ating pong mga government officials na narito, aakyat din po dito sa sanktuaryo. Pagkatapos po nito, tatayo po tayo lahat, yung mga nasa likod, lalapit ng kaunti, yung mga nasa side para po makita, at bababa po ang Archbishop at tayo po ay pipictureang sama-sama. Tayo po ay magkakaroon ng pastoral dialogue after po ng maikling break. Yung pong mga magnanais na magpa-picture kay Archbishop, yung mga grupo po at organization, dito po magmumula sa side ng commentator. At ang labas po ay doon sa kabilang side para po mas maayos ang ating picture taking. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumairi. at pagpalaing kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.
Maria,